Magandang araw sa inyo, mga mahal naming tagapakinig. Welcome po sa ating paboritong channel, kung saan ang bawat kwento ay may dalang aral at inspirasyon. Paano kung ang isang simpleng pagkakamali, isang maling pag-upo sa isang lamesa, ay siya palang magiging simula ng pinakatamang kabanata ng iyong buhay. Halina't pakinggan natin ang kwento nila Kael at Tala, isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa lakas ng isang pusong handang umunawa at lumaban. Splash! Ang tunog ng natapong tubig sa mamahaling mantel ng mesa ay kasabay ng biglaang paglamig ng buong katawan ni Kyle Diwa. Kasunod nito ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Kahiya-hiya. Ito ang unang beses niyang pumasok sa isang restaurant na ganito kaelegante. At heto siya ngayon, gumagawa ng eksena. "Pasensya na, miss. Nanginginig yata ang kamay ko," sabi niya, habang dali-daling pinupunasan ang basa ng tissue na nanginginig pa rin. Napakadali para sa mga kamay niyang sanay sa grasa at bakal na maging maingat. Pero sa harap ng isang babasaging kupita at sa harap ng babaeng ito, bigla itong nanghina. "Mukha nga," sagot ng babae. Ang boses niya ay kalmado, pero may pahiwatig ng kislap ng aliw. Hindi man lang siya natinag. Inangat ni Kael ang kanyang tingin. At sa sandaling iyon, ang natapong tubig, ang mamahaling restaurant, ang buong mundo, ay tila naglaho. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang maganda. Mayroong talino sa kanyang mga mata, isang talas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kaharap niya. Ang paraan ng pagtaas ng isang sulok ng kanyang labi ay nagsasabing sanay na siyang makita ang mga lalaking natataranta sa kanyang harapan. Nakaupo siya sa isang wheelchair, isang detalyeng napansin lang ni Kael matapos ang ilang segundo. Dahil ang unang bumihag sa kanya ay ang lakas ng presensya nito. "So," muling nagsalita ang babae. Inilapag ang kanyang menu. "Anong malaking kasalanan ang nagawa mo sa buhay para mapilitang mag-blind date?" Diretso, prangka, walang paligoy-ligoy. Napangiti si Kael at sa pagngiting iyon, unti-unting nawala ang kanyang kaba. Pinalitan ito ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam kapag nakahanap ka ng isang tururnilyong akma sa isang komplikadong makina. "Wala namang kasalanan, miss. Torpe lang siguro," pag-amin niya na ikinatawa nito ng mahina. Ang tawa niya ay parang musika. "Isang matapat na mekaniko. Bihira yan," sabi niya, at may kung anong kumislap sa kanyang mga mata. "Ako si Tala." "Kael," sagot niya. "Mekaniko nga." Ang sumunod na kalahating oras ay lumipas na parang isang minuto. Nalaman ni Kael na si Tala ay may utak na singtatalas ng laser. Nag-usap sila tungkol sa mga lumang kotse, sa mga bituin, sa mga pangarap na nakatago sa likod ng mga abalang araw. Sa bawat sagot ni Kael, nararamdaman niyang sinusuri siya ni Tala, pero hindi sa paraang mapanghusga. Para siyang isang bihasang inhinyero na tinitingnan kung paano gumagana ang isang makina. At sa buong panahong iyon, ni minsan ay hindi niya naramdamang kailangan niyang magpanggap. Sa harap ni Tala, sapat na ang pagiging isang Kael Diwa lang. Dahil sa sobrang pagkagiliw sa usapan, naglakas loob si Tala na itanong ang bagay na laging nasa isip ng lahat. "Hindi ka ba naiilang?" tanong niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang bahagyang pag-aalangan sa mukha nito. "Dito," dagdag niya, bahagyang tinapik ang gulong ng kanyang wheelchair. Tinitigan siya ni Kael. Tinitigan niya ang mga matang naghihintay ng awa o pagkailang. Ngumiti siya ng simple at tapat. "Sa totoo lang, Tala," sabi niya sa mahinang boses, na para bang isang sikreto ang ibinubulong. "Sa lahat ng bagay tungkol sa'yo, sa talas ng isip mo, sa ganda ng tawa mo,
Marahil yang wheelchair mo ang pinaka-hindi kawili-wili. Natigilan si Tala. Ang lahat ng depensa na kanyang itinatag sa paligid niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa isang pangungusap lang. Walang nagsalita. Isang sandali ng purong koneksyon. Isang sandali ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. KL, isang mahinang boses ng babae ang bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon. Isang simpleng babae na may suot na salamin ang nakatayo sa tabi ng kanilang mesa, may pagtataka sa mukha. Kyle Diwa, di ba? Ako si Liza. Yung ka-blind date mo. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa ulo ni Kyle. Liza, blind date. Tiningnan niya ang numero ng mesa. Table 7. Ang sabi sa text, Table 9. Ang init sa kanyang pisngi ay bumalik. Pero hindi na dahil sa kaba, dahil ito sa matinding hiya. Paano niya sasabihin kay Tala na ang lahat ng ito, ang koneksyong ito, ay nagsimula sa isang pagkakamali? Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Isang pares ng nagniningning na sapatos na gawa sa mamahaling katad ang huminto sa tabi ni Tala. Kasunod nito ay isang matikas na lalaki. May suot na relos na mas mahal pa yata sa buong auto shop ni Kael. Ang mga mata nito ay tumingin kay Kael na para bang isa siyang mantsa sa malinis na mantel. Tala, pasensya na. Na-late ako, sabi ng lalaki sa isang boses na sanay mag-utos bago ibinaling ang tingin kay Kael na may halong pagtatanong at pagkainis. Ang pangalan ng lalaki ay Marco Imperial. At ang pagdating niya, ang siyang tunay na simula ng bagyo. Tala, luwalhati. Ang pabango ni Marco Imperial ay dumating bago pa man ang kanyang mga salita. Mamahalin, matapang, at para kay Tala, nakakasakal. Ito ang amoy ng mga board meeting, ng mga peking ng ngiti, at ng mga transaksyong tinatawag nilang pamilya. Isang karangalan na makilala ka sa wakas, Tala, sabi ni Marco. Ang nangiti ay perpektong nakaguhit sa kanyang mukha, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang iyong ama ay laging nagkukwento tungkol sa iyong talino. Hindi tungkol sa aking tapang, hindi tungkol sa aking mga pangarap, tungkol sa aking talino. Isang asset, isip-isip ni Tala, habang pinipilit ang isang maliit na ngiti. Tiningnan ni Marco si Kael, mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng kilay. Isang tingin na nagsasabing, sino itong basahan na naligaw sa mamahaling sahig na ito? Bago pa man makapagpaliwanag si Kael, iwinagayway na ni Marco ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Maari ka nang umalis. Walang pagtatalo, tumalikod si Kael. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ang mga mata nila ni Tala ay muling nagtagpo. Sa isang segundo, nakita niya sa mga mata nito ang paghingi ng paumanhin, pag-aalala, at isang pangakong hindi masabi ng mga labi. At iyon ay sapat na. Ang natitirang gabi ay isang pagpapanggap. Nagsalita si Marco tungkol sa stock market, sa mga bagong acquisition ng kanilang kumpanya, at kung gaano kapraktikal ang pagsasanib ng mga luwalhati at imperial. Para kay Tala, para siyang nakikinig sa isang ulat pinansyal, hindi sa isang kadate. Ang bawat salita ni Marco ay nagpapatingkad lang sa alaala ng simpleng katapatan ni Kael. Yang wheelchair mo ang pinaka-hindi kawili-wili. Ang mga salitang yon ay umalingaungaw sa kanyang isipan, isang matamis na himig sa gitna ng ingay ng pagkukunwari. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ng mga luwalhati ay kasing bigat ng dati. Ang kanyang silid, bagamat maluwag at puno ng mga mamahaling bagay, ay isang gintong hawla. Dito, siya si Tala Luwalhati, ang may sakit na anak ng CEO. Ang babaeng kailangang protektahan. Biglang tumunog ang intercom. Ma'am Tala, may bisita po kayo sa labas.
Isang kaeldiwa daw po. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumindi sa puso ni Tala. Papasukin mo siya. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw niya ang hardin. Nakita niya si Kael na nag-aatubiling pumasok sa malaking gate. Ang kanyang simpleng suot ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. May hawak siyang isang paper bag. Ngunit bago pa man niya matawag ito, isang pamilyar na anino ang sumalubong kay Kael sa may pinto. Ang kanyang ama, si Augusto Luwalhati. Napanood ni Tala ang buong pangyayari na parang isang tahimik na pelikula. Ang seryosong mukha ng kanyang ama. Ang pag-abot ni Kael ng paper bag. Sa loob niyon ay ang naiwan niyang scarf. Ang malamig at mapanuring tingin ni Augusto kay Kael. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi. Nakita niyang may kinuha ang kanyang ama sa wallet nito. Isang tseke. Inabot niya ito kay Kael. Kahit mula sa malayo, alam ni Tala kung ano ang ibig sabihin yon. Bayad sa abala. Pera para lumayo ka. Pero ang sumunod na ginawa ni Kael ang nagpatigil sa paghinga ni Tala. Kinuha ni Kael ang tseke. Tinitigan ito sandali. At sa harap mismo ni Augusto Luwalhati, dahan-dahan niya itong pinunit. 2 piraso. 4 na piraso. Bago niya hinayaang mahulog ang mga piraso sa mamahaling baldosa na parang mga tuyong dahon, tumalikod si Kael at naglakad paalis nang hindi lumilingon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Tala. Kailangan niyang makausap si Kael. Hinintay niyang pumasok sa opisina ang kanyang ama bago niya kinuha ang kanyang cellphone at palihim na nagdial. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang boses na yon ay sapat na para pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Kyle, si Tala to, mahina niyang sabi. Gusto ko lang humingi ng tawad para sa inasal ni Papa kanina. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ni Kael. Wala yon, Tala. Naiintindihan ko. Ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama para sa'yo. Hindi tama yon, giit ni Tala. Salamat. Salamat sa hindi pagtanggap ng tseke. Ang respeto ay hindi nabibili, Tala. At ang paghanga ko sa'yo, hindi rin. Sinsero nitong sabi. Napangiti si Tala. Sa wakas, isang taong nakakakita sa kanya. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Bigla siyang natigilan. Sa kabilang linya, narinig niya ang malakas na kalabog na parang may bakal na bumagsak. Kael, anong nangyari? Tanong niya. Biglang kinabahan. Teka lang, may tao yata. Isang sigaw na puno ng sakit at gulat. Pagkatapos ay tunog ng mga nababasag na gamit. Kael! Kael! Anong nangyayari? Sumagot ka! Sigaw ni Tala sa telepono. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Ngunit ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang nakabibinging tunog ng katahimikan. Naputol ang linya. Nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Call ended. Ang 2 salitang iyon ay hindi kailanman naging ganito, kasindak-sindak. Ang lasa ng dugo sa kanyang labi ay kasabay ng hapdi ng galos sa kanyang braso. Dahan-dahang bumangon si Kael mula sa sahig na puno ng grasa, napapalibutan ng mga nagkalat na kasangkapan at basag na bintana ng kanyang munting opisina. Mabilis ang pangyayari. 2 lalaking nakatakip ang mukha. Walang salita. Suntok at sipa agad. Isang malinaw na mensahe. Manahimik ka. Nakuha niya ang mensahe, pero ang hindi nila alam, si Kael Diwa ay hindi sanay tumiklop. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nabitawan. Basag ang screen, pero gumagana pa. Ang huling alaala niya ay ang nag-aalalang boses ni Tala. Pinatay niya ang tawag. Ayaw niyang marinig nito ang gulo. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Sino ang may gawa nito? Isa lang ang tumatakbo sa isip niya.
ang taong nag-alok sa kanya ng tseke kaninang umaga. Si Augusto Lualhati, ang ama ni Tala. Mukhang mas mabigat ang kamay nito kaysa sa inaakala niya. Kinabukasan, habang tinatakpan niya ng plywood ang basag na bintana, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang ugong ng isang makina na hindi pangkaraniwan sa lugar na yon. Isang itim at makintab na luxury sports car ang huminto sa tapat ng Gawa Diwa Auto Shop. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang pamilyar na mukha. Si Marco Imperial. Mukhang nagkaproblema ka rito, Igan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pakikiramay habang tinitingnan ang sira sa loob ng shop. Ang mamahalin niyang sapatos ay maingat na umiiwas sa mga mantsa ng langis sa sahig na parabang ang lupa mismo ng Gawa-Diwa ay isang karumihan. Hindi sumagot si Kael. Ipinagpatuloy niya ang pagmartilyo sa plywood. Bawat pukpok ay mas malakas kaysa sa nauna, na parabang ang galit niya ay idinadaan sa bawat pagbaon ng pako. Alam mo, nagpatuloy si Marco, lumapit na parang ahas. Ang Hiraya ay isang magandang lugar, pero mapanganib din para sa mga taong nasa maling lugar, sa maling panahon. Ibinaba ni Kael ang martilyo. Hinarap niya si Marco. Ang mga mata niya ay kalmado, ngunit may nagbabagang apoy sa loob. Anong kailangan mo? Tanong din niya, diretso at walang takot. Isang dahan-dahang palakpak ang ginawa ni Marco. Gusto ko yan. Walang paligoy-ligoy. Simple. Tulad ng mga simpleng tao. Sige, maging simple tayo. May kinuha si Marco mula sa bulsa ng kanyang eleganteng coat. Isang makapal na sobre. Inilapag niya ito sa isang mesang puno ng grasa. 10 beses yan ang halaga ng tsekeng tinanggihan mo kahapon. Sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar. Cebu, Davao, kahit saan. Basta malayo sa Hiraya. Malayo kay Tala. Tinitigan ni Kael ang sobre. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marco. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi mo talaga naiintindihan ng ano? Ang alin? May pagkainis sa boses ni Marco. Na may mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili, sagot ni Kael. At may mga taong hindi natatakot. Nawala ang pekeng ng ngiti sa mukha ni Marco. Pinalitan ito ng isang madilim at mapanganib na anyo. Makinig ka, mekaniko. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. May mga aksidenteng sadyang nangyayari. Siguraduhin mong hindi ka masasagasaan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Kael. Aksidente. Bigla niyang naalala si Tala at ang wheelchair nito. Isang bigla ang hinala. Madilim at nakakakilabot. Ang dumaan sa kanyang isipan. Sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang determinasyon ni Kael. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng sports car ni Marco na nakapatong sa mesa. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Maganda ang makina ng kotse mo, sabi ni Kael. Pero mukhang kailangan ng tune-up. At sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang susi sa loob ng isang malaking drum na puno ng maitim at nagamit ng langis. Kalogplap! Namilog ang mga mata ni Marco sa galit at hindi makapaniwala. Anong ginawa mo? Umalis ka na. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Kael, bago pa ako ang mag-tune up sa mukha mo. Nagmura si Marco, puno ng pagbabanta ang bawat salita. Ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at maglakad. Paalis na parang basang sisiw habang tinatawagan ang kanyang driver. Nang hapon ding iyon, sa isang parke kung saan walang makikinig, nagkita sina Kael at Tala. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lalaking sumugod sa kanya at ang pagdating ni Marco. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pera. Ayaw niyang isipin ni Tala na iyon ang dahilan.
Hinawakan ni Tala ang kamay ni Kael. Ang mga kamay nitong may kalyo, ngunit nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Natatakot ako, Kael. Para sa'yo. Pag-amin niya. Huwag kang matakot. Sagot ni Kael. Hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Hindi ako aatras. Hindi ako bibitaw. Sa ilalim ng puno, sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, ang kanilang pangako sa isa't isa ay naging mas matatag. Ngunit pagbalik ni Kael sa kanyang auto shop, isang puting papel ang nakadikit sa bagong plywood na kanyang ikinabit. Isang opisyal na selyo mula sa City Hall. Notice of Urgent Safety Inspection. Nakatakda itong gawin kinabukasan. Isang biglaan at hindi pangkaraniwang hakbang. Alam ni Kael na hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang atake mula sa ibang direksyon. Kung hindi siya madaan sa pananakot at pera, idadaan siya sa kapangyarihan. Tinitigan niya ang notice, ang mga salita ay lumalabos sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng isang hindi nakikitang kamay sa kanyang leeg. Buong araw na hindi mapakali si Tala. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang pagmartilyo sa kanyang dibdib habang hinihintay ang balita tungkol sa inspeksyon sa shop ni Kael. Nang sa wakas ay tumawag ito bandang hapon, ang boses nito ay pagod ngunit may bahid ng tagumpay. Malinis, Tala. Wala silang nakita, sabi ni Kael, at nakahinga ng maluwag si Tala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, nagdiwang sila sa telepono, mga simpleng salita ng courage at pag-asa. Ngunit ang kanilang kagalakan ay panandalian, kasing ikli ng buhay ng isang bula. Isang malakas at hindi pangkaraniwang ulan ang bumuhos sa hiraya ng gabing iyon. Isang ulan na may kasamang hangin na tila may sariling galit. Nagising si Tala sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang tawag mula sa basag at halos pabulong na boses sa kabilang linya. Narinig niya ang mga salitang dumumurog sa kanyang puso. Wala na, Tala, sabi ni Kael. Ang boses ay guwang at walang buhay. Wala na lahat. Isang flash flood daw, ayon na sa balita. Isang freak of nature. Ngunit alam ni Tala, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ito gawa ng kalikasan. Ito ay gawa ng tao. Kinabukasan, ang tanging gusto ni Tala ay puntahan si Kael. Ngunit ang kanyang ama, si Augusto, ay humarang sa kanyang daraanan na parang isang pader na bato. Saan ka pupunta? Tanong ni Augusto. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Kay Kael, kailangan niya ako. Matatag na sagot ni Tala habang minamaniobra ang kanyang wheelchair patungo sa pinto. Hindi ka aalis, deklara ng kanyang ama. Hindi mo ba nakikita? Ito ang resulta ng pakikisama mo sa mga taong hindi mo kauri, gulo, kapahamakan. Pinoprotektahan lang kita. Doon na sumabog si Tala. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi, lahat ng pakiramdam na siya ay isang ibon sa loob ng hawla ay lumabas sa isang malakas na sigaw. Pinoprotektahan o kinukulong, Papa? Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sa buong buhay ko, simula nang mangyari ang aksidente, pinrotektahan niyo ako. Pero ang proteksyon niyo ay naging lason. Hindi niyo ako hinayaang lumago. Hindi niyo ako hinayaang lumaban. Palagi ninyong iniisip na alam ninyo kung ano ang makakabuti para sa akin. Hinawakan niya ang gulong ng kanyang wheelchair. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Sa tingin ninyo, ang kapansanan ko ang kahinaan ko? Hindi. Ang kahinaan ko ay ang pagpayag kong maging mahina sa mata ninyo. Pero tapos na yon. Tinitigan niya ang kanyang ama, mata sa mata, na may tapang na ngayon lang nakita ni Augusto. Sa buong buhay ko, pinrotektahan niyo ako. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa taong mahalaga sa akin. At sa mga salitang iyon,
Nilagpasan niya ang kanyang ama. Sa tulong ng isang tapat na katulong, nakasakay siya sa isang sasakyan at iniwan ang mansyon na naging kanyang bilangguan. Ang tanawin sa Gawa-Diwa Auto Shop ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Putik, wasak na kagamitan, ang amoy ng pagkawasak ay nanunuot sa hangin. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Kael. Nakatayo lang siya, nakatitig sa kawalan, na para bang ang kaluluwa niya ay inanod na rin ng baha. Itinulak ni Tala ang kanyang wheelchair sa putikan. Hindi niya inalintana ang dumi na kumakapit sa gulong. Huminto siya sa tabi ni Kael. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay nito. Nang maramdaman ni Kael ang kanyang pagdating, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. At sa ilalim ng ambon, sa gitna ng kanilang winasak na pangarap, umiyak si Kael sa unang pagkakataon. Nang tumahan ng luha, nagsimula silang maglinis, isang simbolikong gawain. Sa gitna ng pag-aalis ng putik at pagpulot ng mga gamit na maaari pang maisalba, may napansin si Kael sa likurang bahagi ng shop. Isang malaking tubo ng tubig na siyang pangunahing daluyan sa lugar. May isang perpektong hiwa rito, masyadong malinis, masyadong diretso para maging resulta ng isang aksidente. Kinuha niya ang isang flashlight at sinuri ito ng malapitan. Hindi ito aksidente. Bulong ni Kael sa sarili. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bagong tuklas na panganib. Ang hiwa ay pino. Ginawa ng isang espesyal na kagamitan. Isang estilo ng pagsabotahe na pamilyar sa kanya. Isang estilo na nabalitaan na niya dati sa isang kwento mula sa isang kapwa mekaniko. Isang kwento tungkol sa maruming laban sa negosyo. Isang kwento na may kinalaman sa pamilya imperial. Kael Diwa, ang sala. Sa maliit na apartment ni Kael, sa itaas ng nasirang auto shop, ay naging isang himpilan ng digmaan. Sa isang sulok, nakaupo si Tala. Sa kanyang wheelchair, ang laptop na nakapatong sa kanyang kandungan ay tila isang extension ng kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng glow mula sa screen. Ang kanyang boses, na dati ginagamit niya para sa matatalas na biro, ay ngayoy puno ng awtoridad at direksyon. Kailangan natin ng 3 quote mula sa mga supplier ng bakal bago mag-alas 12, sabi niya sa telepono, habang ang kabilang kamay ay nagsusulat ng mga numero sa isang whiteboard na isinandal nila sa pader. Huwag ninyong tanggapin ang unang presyo. Sabihin niyong meron tayong mas magandang offer. Pinapanood siya ni Kael nang may pagkamangha. Sa loob lang ng 2 araw, si Tala ay naging isang general na nagpaplano ng isang opensiba. Ang dating babaeng nakilala niya sa isang restaurant na gumagamit ng talas ng dila para itago ang kanyang kahinaan ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang leader. Siya, kasama ang 2 niyang pinagkakatiwalaang mekaniko, ang naging mga sundalo niya. Sumusunod sila sa bawat utos. Tumawag dito, kunin yon, i-negotiate ito. At sa bawat tagumpay, isang diskwento mula sa supplier, isang paborableng kasunduan sa mga karpintero. Nakikita ni Kael ang isang bagong kislap sa mga mata ni Tala. Ito ang kislap ng isang taong natagpuan muli ang kanyang halaga. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw, naabutan ni Kael si Tala na nakatulog sa harap ng kanyang laptop. Ang ulo ay nakasandal sa braso ng wheelchair. Dahan-dahan siyang lumapit. May isang mantsa ng tinta sa pisngi nito, gamit ang kanyang hinlalaki na magaspang. Dahil sa mga kalyo, marahan niyang pinunasan yon. Nagising si Tala sa banayad na haplos. Ngumiti siya. Isang ngiting pagod, ngunit masaya. Salamat, Kael. Bulong niya. Para saan? Tanong ni Kael. Sa pagpayag mong gawin ko ito, sabi ni Tala. Ang tingin ay nasa mga plano
at numero sa whiteboard. Sa pagtitiwala mo sa akin, paano ako hindi magtitiwala sa'yo? Sagot ni Kael, umupo sa sahig sa tabi niya. Ngayon ko lang nakita ang totoong tala at mas lalo kitang minahal. Sa sandaling iyon, walang CEO, walang mekaniko. 2 tao lang na magkasamang bumubuo ng isang bagay mula sa pagkawasak. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Tala. At sa gitna ng mga plano para sa bakal at semento, isang bagay na mas matibay ang kanilang itinatayo. Habang si Tala ang utak ng operasyon, si Kael naman ay tahimik na gumagawa ng sarili niyang imbestigasyon. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang mekaniko, si Mang Hun, isang veterano sa industriya. Ikinuwento niya ang tungkol sa perpektong hiwa sa tubo. Narinig ko na yan, sabi ni Mang Jun sa kabilang linya. Modus yan ng isang demolition company na laging kinukuha para sa mga maruruming trabaho. Ang pangalan ng kumpanya ay Rapid Solutions. Isang mabilis na paghahanap sa internet ang ginawa ni Kael. Ang Rapid Solutions ay isang maliit na kumpanya, ngunit nang mas malaliman ang kanyang paghuhukay, natagpuan niya ang isang koneksyon. Ang may-ari ng Rapid Solutions ay bayaw ng isa sa mga vice-presidente ng Imperial Holdings, ang kumpanya ni Marco. Ngunit hindi iyon ang pinakakakilakilabot na natuklasan niya. Habang nagpapatuloy sa pagtulong si Mang Jun, nagpadala ito ng isang lumang article mula sa isang lokal na pahayagan. Ito ay tungkol sa isang kaso ng corporate sabotage, ilang taon na ang nakalipas. Ang kumpanyang Rapid Solutions ay sangkot din. Kael, sabi ni Mang Jun sa kasunod na tawag, ang boses ay seryoso. Hindi lang yan. Itong Rapid Solutions, sila rin ang accredited service provider ng parts para sa brand ng kotse na-involve sa aksidente ni Tala Luwalhati noon. Nabitawan ni Kael ang kanyang telepono. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirena ng ambulansya. Aksidente ni Tala Luwalhati. Aksidente ni Tala. Aksidente. Ang hinala na dati, isang anino lang sa kanyang isipan ay biglang nagkaroon ng anyo. Isang halimaw na anyo. Ang sinabi ni Marco, may mga aksidenteng sadyang nangyayari. Hindi ito tungkol sa shop. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ang ugat ng lahat ng ito ay mas malalim, mas madilim, at mas matagal nang nakabaon. At sa gitna ng lahat ay ang babaeng kanyang minamahal na hanggang ngayon ay hindi alam ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang kanyang mundo. Ang mga salita ni Kael sa telepono ay parang kidlat na tumama sa pinakatahimik na bahagi ng kanyang kaluluwa. Rapid Solutions, konektado sa Imperial, konektado sa aksidente mo. Hindi maaari. Ngunit ang pagtanggi ay mabilis na napalitan ng isang malamig at gumagapang na takot. Ang mga pira-pirasong alaala na matagal na niyang ibinaon ay biglang nagsimulang lumitaw. Isang malakas na sigawan bago siya umalis ng bahay. Ang kanyang ama at isang tao sa telepono. Pangalan ng isang kumpanya na paulit-ulit na binabanggit. Ang pakiramdam na may sumusunod sa kanyang kotse ng gabing iyon. Ang biglaang pagkawala ng preno. Bigla, ang gabi ay naging napakalamig. Kinabukasan, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Isang dahilan para hindi muna pumunta sa shop. Ngunit ang totoo, mayroon siyang ibang misyon. Isang misyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Nang umalis ang kanyang ama para sa isang meeting, iyon na ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang duplicate key na matagal na niyang itinatago at pinasok ang pribadong opisina ni Augusto sa loob ng mansyon, isang lugar na bawal niyang pasukin. Ang amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang maghanap. Binuksan niya ang bawat drawer, sinuri ang bawat folder sa filing cabinet. Naghahanap siya ng kahit ano, mga lumang kontrata, mga legal na dokumento.
kahit anong may pangalang Imperial. Sa pinakailalim na drawer, sa likod ng mga lumang financial report, nakita niya ito. Isang manipis na folder na may markang TL. Incident Report, Private. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay ang mga police report, mga litrato ng wasak na kotse at mga testimonya. Binasa niya ang mga ito. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Lahat ay naaayon sa opisyal na kwento. Mechanical failure, isang trahedya. Ngunit sa pinakadulo ng folder, may isang papel na nakatupi. Iba ang itsura. Mukha itong isang draft, hindi isang opisyal na dokumento. Ito ay isang paunang ulat mula sa isang independent investigator na kinuha ng kanyang ama. At doon, nakita niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Initial findings suggest possible third-party intervention. Signs of tampering on the primary brake lines are evident. The nature of the damage is consistent with deliberate sabotage, not standard wear and tear. Ang paunang pagsusuri ay nagpapahiwatig ng posibleng pakikialam ng ibang tao. May mga senyales ng pakikialam sa pangunahing linya ng preno. Ang uri ng sira ay naaayon sa sinadyang pagsabotahe, hindi sa normal na pagkasira. Napatakip si Tala sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang kanyang aksidente. Hindi pala isang aksidente. Ito ay isang pag-atake. Isang pagtatangka sa kanyang buhay. Bakit ito itinago ng kanyang ama? Bakit ang opisyal na ulat ay nagsasabing mechanical failure? Isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang boses na puno ng pag-aalala. Ang kanilang matagal ng kasambahay, si Manang Elena. Naalala niya, ilang linggo matapos siyang lumabas ng ospital, sinubukan niyang tanungin si Manang Elena tungkol sa gabi ng aksidente. Ngunit ang matanda ay biglang naiyak at nagpaalam. Bumubulong ng, "Hindi ko kaya, ma'am. Pinagbawalan po kami ng Sir Augusto ninyo." Puno ng bagong determinasyon, pinuntahan niya si Manang Elena sa kusina. Nakita niya ang matanda na naghahanda ng merienda. "Manang," sabi ni Tala. Ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Hawak niya ang folder. "Panahon na po para magsalita kayo. Tungkol sa gabi ng aksidente ko, ano po ang itinago ni Papa sa akin?" Nang makita ni Manang Elena ang folder at ang determinasyon sa mga mata ni Tala, ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumagsak. "Patawarin mo ako, iha." Humikbi ang matanda. "Ang Sir Augusto mo." May narinig siyang usapan. Isang pagbabanta mula sa mga Imperial 1 linggo bago ang nangyari sa'yo. Pagkatapos ng aksidente, sinabi niya sa aming lahat na kalimutan ng lahat ng aming narinig. Para daw sa kaligtasan mo. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Tala. Ang kanyang ama. Alam niya na may panganib at itinago niya ito. Itinago niya ang katotohanan sa loob ng maraming taon. "Anak." Isang boses mula sa likuran niya ang nagpatigil sa lahat. Dahan-dahan. Siyang lumingon. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Augusto Luwalhati. Ang maleta ay nasa sahig. Umuwi siya ng maaga. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay nakatitig sa folder na hawak ni Tala. Pagkatapos ay sa umiiyak nilang kasambahay. At sa wakas, sa mga mata ng kanyang anak na puno ng sakit at pagtataksil. Alam ni Augusto na tapos na ang pagtatago. Alam niyang ang sikretong ibinaon niya sa ilalim ng aspalto ay nahukay na. "Anak, may kailangan kang malaman." Dinala siya ng kanyang ama sa opisina nito, ang parehong lugar kung saan niya natagpuan ang katotohanan. Ipinilid ni Augusto ang pinto at ang tunog ng pag-click nito ay parang isang sentensya. Walang sino man ang nagsalita sa loob ng 1 minuto.
Si Tala ay nakatitig lang sa kanyang ama, naghihintay. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at nagyayalong sakit. Sa wakas, umupo si Augusto sa kanyang silyang katad. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang makapangyarihan dito. Mukha siyang isang matandang lalaki na pinabagsak ng bigat ng kanyang mga pinakatatagong lihim. Totoo, panimula niya. Ang boses ay basag. Hindi iyon aksidente. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon sa bangungot na nabubuo sa isipan ni Tala. Isang linggo bago ang nangyari. Nagpatuloy si Augusto. Ang tingin ay nasa malayo na para bang binabalikan ang isang madilim na nakaraan. Nanalo ang kumpanya natin sa isang napakalaking bidding. Ang tinalo natin ay ang Imperial Holdings. Ito sana ang pinakamalaking proyekto nila. Matapos i-anunsyo ang resulta, tumawag sa akin ang ama ni Marco. Galit, nagbanta siya. Sinabi niyang may mga paraan para bumagsak ang isang tao nang hindi nawawala ang pera. Hindi ko siya pinansin. Akala ko hanggang salita lang siya. Napahinto siya. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nang mangyari ang aksidente mo, alam ko na agad. Alam kong sila ang may gawa. Kumuha ako ng pribadong investigador. Kinumpirma niya. Sinabotahe nga ang preno mo. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Tala. Bakit niyo itinago? Bakit hindi kayo nagsumbong sa pulis? Tumingin si Augusto sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Dahil natakot ako, anak. Pag-amin niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Natakot ako na baka sa susunod, hindi ka na lang nila ilagay sa wheelchair. Natakot ako na baka bawiin ka nila ng tuluyan sa akin. Napakalakas ng mga Imperial. Kaya kong labanan ang kanilang pera, pero hindi ko kayang labanan ang kanilang kasamaan. Kaya ang ginawa ninyo ay inilibing ang katotohanan? Tumaas ang boses ni Tala, ang sakit ay nagiging galit. Pinaniwala niyo ako sa loob ng maraming taon na ang nangyari sa akin ay dahil sa isang sirang piyesa ng kotse. Pinaramdam niyo sa akin na ang buhay ko ay isang pagkakamali ng makina. Habang ang totoo, mayroong nanakit sa akin, mayroong may kasalanan. Ginawa ko yon para protektahan ka. Sigaw ni Augusto, tumayo na rin. Hindi. Ginawa ninyo yon para protektahan ang sarili ninyo. Ganti ni Tala, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa inyong kahihiyan, sa inyong takot, ipinagkait niyo sa akin ang hustisya. Ikinulong niyo ako sa isang kasinungalingan habang ang mga may kasalanan ay malayang namumuhay. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa sakit ng kanyang mga binting hindi na muling makakalakad. Ang taong inakala niyang kanyang tagapagtanggol ay siya palang bantay ng kanyang bilangguan ng kasinungalingan. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ay naduwag. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang nagring ang cellphone ni Tala. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa galit at kaguluhan, sinagot niya ito nang hindi nag-iisip. Hello? Nalaman mo na pala. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, mapang-asar at pamilyar. Si Marco Imperial. Ngayon, anong gagawin mo? Nagpatuloy si Marco na para bang naglalaro lang. Isang lumpo laban sa kapangyarihan ng mga Imperial? Sino ang maniniwala sa'yo? Ang sarili mong ngang ama. Pinili na lang manahimik. Ganyan ka kawalang halaga. Bago pa man makasagot si Tala, may pumasok sa opisina. Si Kyle. Mukhang nag-aalala. Nakita niya ang umiiyak na si Tala at ang nagigipit na si Augusto at alam niyang may nangyaring masama. Lumapit siya kay Tala. Ang kanyang presensya ay nag-aalok ng suporta na hindi kayang ibigay ng ama nito. Hinawakan niya ang balikat ni Tala.
Tapusin mo na to, Kyle, sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig pa rin habang nakatitig sa kawalan. Ngunit bago pa man niya maibaba ang tawag, nagring naman ang cellphone ni Kyle. Isang tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Sinagot niya ito. Ang mukha ni Kyle ay biglang nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding galit. Ano? Sigaw niya sa telepono. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Tala. Ang mga mata ay nag-aalab. Si Marco, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay mabigat. Nagpadala siya ng mga tao sa gawa-diwa. Sinisira nila ang lahat ng pinaghirapan nating itayo. Narinig ni Tala ang mahinang tawa ni Marco mula sa kanyang telepono. Isang tawa ng tagumpay, isang tawa na nagsasabing, wala kayong kawala. Ang kanilang huling pag-asa, ang gawa-diwa, ang simbolo ng kanilang pagbangon ay winawasak na naman. Ang kaaway ay hindi na nagtatago sa anino. Sumusugod na ito para tapusin sila ng tuluyan. Sa isang iglap, ang dalamhati sa mukha ni Tala ay nawala. Pinalitan ito ng isang bagay na mas matalim at mas mapanganib, isang nagyayelong determinasyon. Tinitigan niya si Kael. Pagkatapos ay ang kanyang ama na nakatayo sa sulok, talunan at puno ng pagsisisi. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Tala. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na parang bakal. Kinuha niya ang cellphone niya. Sa screen, nakabukas pa ang tawag kay Marco. Itinaas niya ang volume at pinindot ang record button. Bakit mo ginagawa to, Marco? Tanong niya sa telepono. Ang bawat salita ay malinaw at sinadya. Para ipaalala sa inyo kung saan kayo lulugar. Mayabang na sagot ni Marco sa kabilang linya. Hindi alam na ang kanyang bawat salita ay nagiging ebidensya laban sa kanya. Ang ama mo, dinaya ang ama ko. Ang aksidente mo, maliit na kabayaran lang yon. At ngayon, dahil sa mekanikong yan, kailangan ko na namang maglinis ng basura. Salamat sa kumpirmasyon, malamig na sabi ni Tala. Bago pinutol ang tawag, tumingin siya kay Kael, pagkatapos ay sa kanyang ama. Papa, sabi niya, at sa unang pagkakataon, hindi galit ang naroon, kundi isang utos. Gusto ninyong bumawi sa akin? Ito na ang pagkakataon ninyo. Tawagan ninyo ang lahat ng media contacts ninyo. Magpatawag kayo ng isang emergency press conference para sa Luwalhati Corp sa loob ng 1 oras. Kyle diwa nagulat si Augusto sa biglaang pagbabago ng kanyang anak, ngunit may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango siya at agad na kumilos. Bumaling si Tala kay Kael. Kael, kailangan ko ang tiwala mo at kailangan kong hiramin ang cellphone mo. Ibinigay ito ni Kael nang walang tanong. Pinanood niya habang mabilis na may ginagawa si Tala sa 2 telepono. Nagpapadala ng file, gumagawa ng tawag sa isang taong ang pangalan sa contact ay Tech Genius Kuya Ben. Tapos na ang pagtatago, sabi ni Tala, mas para sa sarili niya kaysa sa kaninuman. Kung gusto nila ng laban, bibigyan natin sila ng digmaan. Pagkalipas ng 1 oras, ang conference room ng Luwalhati Corp ay puno ng mga reporter at camera. Nandoon si Marco Imperial, inimbitahan sa ilalim ng pagkukunwaring isang joint statement para sa isang bagong proyekto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Nagsimulang magsalita si Augusto. Humingi ng paumanhin sa biglaang pagtitipon. Pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono sa kanyang anak. Talalwalhati, itinulak ni Tala ang kanyang wheelchair sa gitna ng entablado. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayong gabi, hindi para mag-anunsyo ng isang proyekto, kundi para ibunyag ang isang krimen. Nagulat ang lahat. Lumingon si Marco kay Augusto na may pagbabanta sa mga mata.
Ngunit huli na ang lahat. Maraming taon na ang nakalipas. Ako ay biktima ng isang car accident. Nagpatuloy si Tala. Ngunit ngayong gabi, meron tayong isang panauhin na magbibigay linaw sa tunay na nangyari. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Mr. Marco Imperial, maaari mo bang ikwento sa amin ang iyong nalalaman tungkol sa pagsabotahe sa aking sasakyan? Natawa si Marco, isang tawang mapanghusga. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Siguro, sagot ni Tala. Mabuti na lang. At meron akong recording ng ating pag-uusap kanina lang. At sa isang senyas niya sa tech booth, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang boses ni Marco. Ang aksidente mo? Maliit na kabayaran lang yon. Kailangan ko na namang maglinis ng basura. Ang buong silid ay natigilan. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla na parang papel. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanya. Ang mga flash ay walang tigil na kumikislap. Sinubukan niyang tumakas. Ngunit ang mga security guard na inatasan na ni Augusto ay nakaharang na sa mga labasan. Ang imperyo ng mga imperial ay gumuho sa loob ng 30 segundo. POV, Kael Diwa ilang linggo ang lumipas. Ang Gawa Diwa Auto Shop ay muling nakatayo, mas malaki at mas matatag kaysa dati. Ang balita tungkol sa kabayanihan ni Tala at Kael ay nasa lahat ng pahayagan. Si Marco at ang kanyang ama ay nahaharap sa maraming kaso. Si Augusto Lualhati ay bumaba sa pwesto at ipinasa ang buong kontrol ng kumpanya kay Tala na ngayon ay namumuno mula sa bago niyang opisina sa loob mismo ng auto shop. Isang hapon, habang nag-aayos si Kael ng isang makina, lumapit si Tala. Dala-dala ang 2 bote ng malamig na soda. Para sa pinakamagaling na mekaniko ng Hiraya, sabi niya, nakangiti. Para sa pinakamagaling na CEO, ganti ni Kael. Umupo sila sa isang bench sa labas ng shop, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang hangin ay payapa, ang digmaan ay tapos na. Tala, sabi ni Kael, biglang naging seryoso. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng singsing. Ito ay isang maliit at makintab na metal washer. Isang piyesa mula sa unang makina na magkasama nilang nilinis sa gitna ng putik. Lumuhod si Kael sa harap ng wheelchair ni Tala. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang mundo, Tala. Puno ito ng mga sirang bagay at mga sirang tao. Panimula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon, pero ipinapangako ko, aayusin ko ang lahat ng masisira dito. Lalo na kung tungkol sa puso mo, papakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Tala, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hinawakan niya ang pisngi ni Kael. Oo, bulong niya. Oo, aayusin natin ang lahat. Nang magkasama, isinuot ni Kael ang washer sa daliri ni Tala. Perpekto ang sukat. At sa gitna ng amoy ng langis at bakal, sa lugar na sumisimbolo sa kanilang pagkasira at muling pagbangon, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsasabing ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-aaral kung paano ayusin ang isang sirang mundo ng magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Kael, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang tumayo, kundi sa tapang na bumangon at lumaban matapos madapa. At ang tunay na pag-ibig, hindi ito bulag sa kapintasan, bagkus ito ang liwanag na tumutulong sa ating makita ang halaga sa gitna ng mga pinsala. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang kwento. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button.
i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakakasunod, ay mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.